loves, Ohio, na-miss ko kayo. Napakabilis ng araw. Yamanashi 2.0. For today's vlog, Shingen Mochi Factory ang pupuntahan natin. Ayan, makikita nyo talaga kung gaano kaseryoso yung mga Hapon habang nagtatrabaho. By the way, loves, it's a free tour ha. 9 AM to 4 PM ang bukas nila. Then, nagsasara sila ng 11:40 to 12:30. Nakakatuwa lang kasi trabaho kung trabaho talaga sila, alam niyo yun, kahit magkakaharap sila, makikita mong hindi talaga sila nag-uusap. Per day, halos mga 1,000 packs na My gosh, CEO naman pala yung nakaharap ko na yon. Hindi man lang ako na-inform. At dahil nga nasa factory tayo, matik yan, yung sanitary nila talaga namang napakaganda. Isa pa, doon mismo sa loob, napakarami mo talagang mabibili dito. Syempre, number 1 na yung yume or yung famous sa lugar nila, yun nga yung mochi na ginagawa nila at marami pang iba. Loves, dito ako pinaka na-excite dito sa ice cream nila dahil kahit yung pinsan ko na maraming best nang nakapunta rito, dito pa rin siya pinaka-interesado. Hindi naman halata dahil talaga namang pinag-aksaya niya ng oras. Nag-design siya ng super cute sa ice cream niya. Ayan, may ice cream na nasa apa. Ayan, yung sobrang sarap na sila mismo yung gumagawa yung pinuntahan natin kanina. 600 yan nga pala ang bili ni tita sa akin, loves, pero talagang sobrang worth it niya. At may pa-stamp din sila dito, kaya namang tuwang-tuwa ang person na to. Nakabili na rin pala tayo ng pasalubong, loves, kaya namang kompleto na ang araw na to. O, diba? Mount Fuji! By the way, loves, since bukas pa tayo uuwi, dito tayo sa Hotel R9 The Yard magi-stay. Container hotel din yung tawag dito sa Japan. Ang nakakatuwa pa dito, hindi ka may stress sa parking area mo kasi kung nasan yung room mo, doon mismo nakatapat sa pintuan mo yung pinaka-parking. At dito sa front desk, dyan natin kukunin lahat ng amenities, pati yung pajama, yung pagkain natin, pati yung kape kung gusto natin magkape. By the way, love, strictly no smoking po sila ha. 5 lapad or 50,000 yen po ang ibabayad just in case. Doon nga pala tayo sa room number 2 pero dahil andyan ang tabako girl, ayan, kailangan natin siyang samahan. At dahil nga red days tayo, pupunta muna tayo sa Tsuruha para bumili ng mga kailangan natin. Talaga namang hindi giri-giri ang lakad na to dahil hanggang bukas tayo pero parang ang bilis-bilis ng oras. At bumalik na nga tayo sa front desk para kumuha ng razor, ng toothpaste, ng pajama, ng bath towel, ng brush. Kagaya ng hotel sa Pilipinas, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyong kunin, nasa sa inyo rin kung ano yung mga gusto nyong iuwi. Charot! May pa-doorbell din sila, loves. By the way, doon pa lang sa front desk, kapag nag-check-in na kayo, ibibigay yung PIN code dahil PIN code po yung gagamitin once napapasok doon sa hotel. Kung titignan natin, parang ang liit-liit sa labas, pero believe me, malawak siya. May blower din, may electric kettle, may ref, may microwave, may TV, may aircon, syempre, meron ding lampshade at salamin. 4,000 yen nga pala yung binayad namin dito. By the way, loves, iba-iba po yung presyo ha. Siguro depende kung gaano ka-early yung nagbubook. Tapos yung iba, pag suki na nito, may mga voucher na rin, so may discount. Ayan din yung information, loves, sa loob, yung password ng wifi. Tapos yan yung light meal coupon, yung pang-ubento bukas sa breakfast. Then si tita pumunta rito para ibigay yung kolona para sa amin. Thank you, madam! Loves, isa pang nakakatuwa kasi ang daming establishments nearby. Tapos, loves, meron sila sa Ibaraki, sa Chiba, sa Yamanashi, at marami pang iba. Alam nyo ba, loves, sobrang kinakabahan kami sa travel namin na to dahil nakalagay sa weather na uulan pero nagpakita si Mount Fuji at dahil nga gabi na, kakain muna tayo dito sa Isakaya, dito malapit sa The Yard. Otskare! Tara, let's eat! Itadakimasu! Literally, I can say na yung gala na to, nabusog yung buong pagkatao ko, hindi lang yung soul ko, kundi pati yung stomach ko. Pauwi na nga kami pero pinili naming dumaan sa konbini para kahit papano may chibog pa rin doon sa hotel. At ang bongga nga talaga ng pailaw ng hotel na to. The for day to Ohio,
my beautiful cousin. Ayan, nag-init muna kami ng tubig dahil warm water ang magpapaandar sa araw na. Bakit nga ba kapag nasa galaan walang antok, walang puyat, sadyang napakasaya lang. Sobrang daming chika na akala mo talaga hindi magkatabi kagabi. Kinuha na rin namin yung breakfast namin, beef yung napili ni baby, then chicken naman yun sa akin, and I can say na isa to sa pinakabonggang part kasi ang dami talagang pagpipilian. May udong, then may curry din. Kumuha na rin kami ng coffee para isang kuhaan na lang at ininit na lang namin sa loob ng room namin. By the way, loves, kung mauuhaw kayo ng late, don't worry kasi konting lakad lang ang gagawin nyo kasi may pa-vending machine din yung R9 Hotel. At para naman sa mga taong ayaw mag-uwi ng mga maruruming damit, don't worry dahil may laundry din po sila dito. By the way, loves, betsu or bukod yung bayad ha. At ayan na nga si baby nagkukwento kung paano ko siya napahirapan sa pagtulog. Ay nako, sorry baby girl. Punta na tayo sa next destination natin. Thank you, loves, for watching. Keep safe. God bless. Love you. Bye-bye. Enjoy, loves.